Magandang hapon. Ito po ang inyong guro ngayong hapon sa ating Aralin Pilipino 103. Atin pong pag-uusapan ngayon ang tatlong mahalagang paksa sa Aralin ng Pilipino 103. Una ay ang payak, isang malayang suknay. Pangalawa, tambalan, dalawang malayang suknay. Pangatlo, hugnayan, isang malayang suknay at isang di malayang suknay. At ang pang-apat, langkapan, dalawang malayang suknay at isa o mahigit pang di malayang suknay. Ang pangalawa po ay kayarian ng pangungusap. Una, payak. Pangalawa, tambalan. Pangatlo, hugnayan. Pang-apat, langkapan. At ang pangatlo ay parabola. Ito ay salaysay na halaw sa Biblia. At ang isa pa ay pabula. Ngayon po ay ito ay iuugnay natin sa ating sanaysay ngayong hapon na hinango sa Biblia. Ito po ay tungkol sa kay Adan at Eva nung sila ay paalisin ng Panginoon nang suwayin nila ang utos ng Panginoon at paalisin sila sa paraiso. Magkaganon nga, ang sanaysay na ito, iuugnay po natin doon sa mga unang nabanggit ko na tambalan, hugnayan, payak, at langkapan, at parabola, at pabula. So, dadapot sina Adan at Eva ay napaalis na sa paraiso. Sila ay napunta sa isang lugar, malayo sa paraiso na hindi naman ito masasabing malusog na lupain at kagandahan na lugar. At mangyari nga, sila ay nagsumikap at sila ay pinagyaman nila ang lupain at sila ay nagtanim upang may makain sila at sa pamamagitan ng kanilang mga pawis. At katulang ni Adan, si Eva, at sa madaling kwento, taon-taon si Eva ay nanganganak at lahat ng mga anak na ay hindi naman kagandahan. Ang iba ay magaganda at gwapo, ang iba naman ay hindi kagandahan o sinasabing pangit. At pagkalipas ng mga oras, araw, buwan at taon, ang Panginoon ay nagpadala ng anghel kina Adan at Eva upang sabihin dito na siya ay bibisita sa bahay nito upang makita ng Panginoon kung ano ang kalagayan na nila mula nang sila ay paalisin sa paraiso. At nang malaman ito ni Eva, ay siya ay agad-agad na natuwa. Nilinis niya ang buong bahay, labas loob. Linagyan niya ng decoration, ang mga bulaklak sa sala, sa kusina, at nilinis niyang maigi yung sahig upang pag pumasok ang Panginoon ay ito ay makitang malinis at ang aapakan ng Panginoon ay malinis sapagkat ito ay amang kabanal-banalan. At ang mga anak niya ay tinawag niya at sinabihan niya na
darating ang Panginoon. Ngunit ang 8 lamang sa anak niya ang sinabihan niya na magbihis, maligo, inayos niya ang mga buhok, binihisan ng mga bagong damit upang ito ay maging kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Ngunit ang 12 ay ito ay itinago niya itinago niya ito sa ilalim ng pintuan, sa lalagyan ng mga pagkain ng mga hayop, o pinapatuyuan nila ng mga damo, sa likod ng kortina, sa likod ng gawaan ng alak, sa likod ng lutuan, sa likod ng mga drum na kung saan linalagay ang mga alak, sa ilalim ng hagdan, at kung saan niya pa ilinagay, itinago ang 12 ito upang hindi makita ng Panginoon. Itong 12 ito ay ito yung hindi kagandahan o mga pangit na sinasabi. Magkagayon nga, bagamat nagawa niya na ang lahat na dapat gawin bilang paghahanda sa pagdating ng ating Amang Diyos, ay nakarinig si Adan ng mahinang katok, at nang silipin niya doon sa maliit na butas na nakaangat doon sa pintuan nila, nakita nga nila na ang Amang Diyos ay nasa pintuan na nila. Agad-agad na si Adan at Eva ay sinalubong ang Panginoon at nagbigay galang sila, nanikluhod, nagmano, at tinawag niya ang mga anak niya. At nang makita ng Panginoon ang 8 anak na nakahilera, nagbigay galang, nagmano, nagluhod, at handang sumagot ng magalang sa Panginoon kung sila itatanungin. Ngunit ang ginawa ng Panginoon nung makita ang mga anak ni Eva, yung 8 anak ni Eva, ay ang Panginoon ay natuwa, at ang unang bata na nilagay niya ang kanyang ang kanang kamay ng Panginoon sa ulo ng unang bata, ay sinabi niya na ikaw ay magiging makapangyarihang hari, at ang pangalawa naman ay ikaw ay magiging prinsipe, at ang pangatlo, ikaw ay magiging ministro, at ang pang-apat, ikaw naman ay magiging magiting na general o sundalo, at ang panlima, ikaw ay magiging matalinong guro o kagalang-galang na guro, at ang pang-anim, ikaw ay magiging bakit or tinatawag na taga pangalaga ng kayamanan ng bayan o ng magiging bayan nila o ng gobyerno o magiging gobyerno. At ang pang-7 ay ikaw ay magiging mangangalakal o magiging isang negosyante, malaking negosyante. At ang pang-8, ikaw ay magiging matalinong tao o isang scholar. At ito nga ay nangyari, at ito ay binigyan ng basbas ng Amang Diyos. At nang marinig ito at ni Eva, at makita niya ang ginawa ng Amang Diyos sa 8 anak niya, na ang Amang Diyos ay sadya namang mabait at mabait at mapagbigay, ay siya ay napag-isip niya na ang 12 na itinago niya ay ilabas na rin at ipaiharap sa Panginoon upang ito ay mabigyan din ng kanilang mga katungkulan. Magkaganon nga, tinawag niya, pinuntahan niya, ilinabas niya yung mga itinago niya sa likod ng pintuan, sa likod ng lutuan, sa likod ng gawaan ng alak, sa likod ng mga drum, sa likod ng mga lalagyan ng pagkain ng hayop, ay iniharap niya sa Panginoon kahit na ito ay hindi nabihisan
na naayos ang buhok at hindi man lang napaliguan, na ito ay nanlilimahid at medyo nangangamoy araw. Ngunit ang Panginoon ay sadyang parehas ang tingin niya doon sa nauna at dito sa pangalawang grupo na grupo na ilinabas ni Eva. At magkagayon nga, natuwa ang Panginoon ang unang bata na ay nilapitan niya at ilinagay niya ang kanang kamay sa ulo, at ang unang bata ay sinabi niya, ikaw ay magiging magsasaka. Ang pangalawa naman, ikaw ay magiging mangingisda. Ang pangatlo naman, ikaw ay magiging panday o tagagawa ng mga kailangan ng mga magiging kasama mo. At ang pang-apat, ikaw ay magiging tagamina. At ang panglima, ikaw ay magiging archaeologist. At ang tagagawa ng mga tela. At ang pang-lima, ang pang-anim ay ikaw ay tagagawa ng sapatos at tsinelas. At ang pang-pito ay ikaw ay tagagawa ng mga damit. At ang pang-walo, ikaw ay magiging tagagawa ng mga baso at pinggan. At ang pang-siyam, ikaw ay magiging archaeologist o pinag-aaralan ang tinatawag natin na kalagayan ng mundo o ng lupa, na klase ng lupa. At ang pang-sampu, ikaw ay magiging magiting na mandaragat. At ang pang-11, ikaw ay magiging mensahero o tagadala ng sulat. At ang pang-12, ikaw ay magiging katulong habang buhay. Nang marinig ni Eva ang mga lahat ng ito, siya ay hindi nasiyahan at nagsalita. At halos ay kumbaga ay tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, ang lahat ng yan ay anak ko. Bakit naman hindi yata parehas ang ibinigay mong mga katungkulan, samantalang yung naano ay magagandang katungkulan, makapangyarihan na katungkulan. Ang itong 12 naman ay parang naapi sila sa ibinigay mong mga katungkulan. Ngunit sinagot siya ng Amang Diyos, Eva, hindi mo naiintindihan. Ang mundo ay kailangan kong punan ng iyong mga anak, o ipopulate ko ng iyong mga anak, at magiging anak nito at magiging anak pa. Ay ito ay kailangan na ito ay aking tungkulin. Napakabigat na aking tungkulin. Ang ibinigay kong bawat katungkulan sa mga anak mo, mula doon sa nauna, pagiging hari, hanggang dito sa pagiging katulong, ay iyan ay karapat, iyan ay katungkulan ng bawat isa sa kanila, upang ang bawat isa sa kanila ay magkatulungan at sila ay mabuhay ng naaayon sa mga katungkulan nila na akin nga ibinibigay. Sapagkat kung lahat sila ay magiging hari at magiging prinsipe, magiging ministro, magiging general, magiging scholar, magiging guro, sino pa ang magtatanim? Sino ang magtatanim o magsasaka? Sino ang maghuhuli ng isda? Sino ang magiging panday na gagawa ng mga kailangan natin? Sino ang gagawa ng mga pinggan? Sino ang tatahi ng mga damit natin? Sino ang gagawa ng sapatos at tsinelas natin? Sino ang magiging katulong natin? Ang lahat ng iyan ay naaayon sa kung ano ang bawat katungkulan ng bawat, sapagkat sila ay upang magkatulungan, upang tuloy-tuloy ang buhay at maging matibay at maging masaya. Parang katawan ng tao, ang ulo ay naririyan ng utak. Iba ang tungkulin ng utak, iba ang tungkulin ng mata, iba ang tungkulin ng ilong, iba ang tungkulin ng tenga, iba ang tungkulin ng bibig,
iba ang tungkulin ng kamay, iba ang tungkulin ng paa. Sapagkat pag pinagsama-sama mo ito, ito ay tatayo at isang matibay na tao. Pag nagkatulong-tulong ito ay mabubuhay ng masaya at malakas at may pupuntahan. Lahat ng ito ay kailangan mangyari, dapat na mangyari sapagkat ito ang nasusulat. Ang mangyayari ay mangyayari. Sa madaling salita, nang marinig ni Adan ang paliwanag ng Panginoon, ay si Eva ay humingi agad ng kapatawaran. At ang sabi ng ni Eva ay, Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagiging hindi makatwiran na pagbibintang sa inyo. Ako ay nabigla lamang sapagkat ako ay isang tao lamang. So, let your will be done. Mangyari kung ano ang dapat mangyari at sa aking mga anak. So, yun. Short ang ating sanaysay sa hapong ito upang hanapin natin sa aralin ngayong ang Pilipino 103, ang nabanggit ko kanina, ang iuugnay natin ang sanaysay na ito upang makita natin yung malayang sugnay o yung payak, yung tambalan, dalawang malayang sugnay, ugnayan, isang malayang sugnay at isang di malayang sugnay, langkapan, dalawang malayang sugnay at isa o mahigit pang malayang sugnay, tangkapan. At ganun din naman, ito ay parabola o ito ay halaw sa naysay, halaw sa Biblia. So, narinig ninyo at ito ang ating sanaysay ngayon sa ating subject na aralin na Filipino 103, at ito ay magsisilbing assignment ninyo sa Friday o sa Biyernes, at magkakaroon tayo ng dalawang grupo upang talakayin natin muli ang aralin na ito, ang sanaysay na ito hango sa Biblia o tinatawag nating parabola, upang hanapin natin yung mga nabanggit ko, payak, tambalan, ugnayan, langkapan. So, ang gusto ko, magkaroon kayo gumawa kayo ng isang pagsusulat at ng sarili ninyong kuro-kuro at obserbasyon dito sa sanaysay na ito, sa ating aralin na ito ngayong hapon. So, hanggang dito na lang, at muli, bago ko makalimutan, submit pala ninyo yung ginawa ninyong observation o kuro-kuro sa aking WhatsApp number. Maraming salamat. Dismiss. Thank you.